Bali ito guys, ito yung ginawa natin kahapon. Hindi pa ito tapos, no? Hindi pa natin ito na full wave dito. Hindi pa rin nalagyan ng connection. So ito na yung setup na ito, no? Tingnan nyo. Yan. Yan, ito. Ito na yung flat bar na winilding natin kahapon, di ba? Ito. Ito yan. Tapos nag-cutting tayo dito kasi sobrang ano to, sobrang haba dito, yung dito nakakapit yung preno. Tinanggal na natin yan kasi minodify na nga natin to para masya dito, no. Ayos na ayos naman to, pero hindi pa ito tapos guys. Ito na yung overview pa lang to guys. Ayan. Binilihan na natin to ng gulong, no. Number 14, pang ano na ang motor. Okay, parehas siya dito sa harap. 14 din to, no? Kung sa kamag din yan, alloy. Okay, ang size na 14 din. So parehas sila dito, 14. Yan. Okay. Ito ang winilding natin na flat bar. Baga extend na to guys. Tapos binapa na rin natin ito ng konti dito. Kasi ang nangyari dito, yung sinasabi ko dati na ano to, parang tumaas yung dito sa banda sa puwitan nito kasi malaki ng gulong natin dito na ginamit to, yung dynamo. Kasi ang original nito na ginamit natin dati, yung number 14 na maliit dito. Kaya naka-adjust tayo dito. Naglagay tayo ng flat bar para umangat din konti ang sahig dito. Yan. Okay, parang hinabol natin dito yung sahig dito. Magandang pagkalain dito. Hindi siya yung nakabitin dito, no, malalim dito. So ito maganda na yan. Yan, ito na siya. Okay, pagkatapos natin to guys, so ma-final na natin to, ma-welding na natin, ma-full wave na siya. Tapos ma-fix na natin to, pinturahan din natin yan. Tapos ibalik din natin tong tapalodo dito. Yan, mag-welding tayo dito ulit, dito, para bracket sa tapalodo. Kasi pag ganyan, ano yan, pisik pa ano, pag umulan. Okay, ganda nito guys, sigurado tayo, ito lang, ito nakalagay. Tingnan nyo, may dito dito, dynamo. Yan, 48 volt, 600 watts. Medyo malaki na to. Controller natin maliit, wag muna natin palitan. Saka na natin palitan yan pag hindi na talaga magamit, no? Kasi mayroon tayo isa dito na hanggat ngayon. Gumagana pa naman to ang controller, eh. Okay. Baka ngayon, no, matapos na natin to. Ang next natin gagawin dyan, mag full wave na lang tayo ng welding. Tapos sitting natin ng maayos, sigpitan natin ng maayos ang screw, simple. Tapos makaline tayo dito sa side wheel. Yung katulad natin na nilalagyan natin ng angle bar. Magsukat tayo dito sa huli. Kailangan parehas din ang kung anong align natin yung ginagawa dati sa yun ang mga video natin, no? Ganun pa rin ang gawin natin. Maglagay tayo ng angle bar dito, side wheel, saka dito. Tapos sukat natin to ang sa huli, saka sa harap. Kailangan parehas ang sukat, no? Yan. Ito, ganda na to ang align dito sa side. Kasi nung kauna-una ilagay natin natos label dyan. I-label natin tong ano, yung ihiri sa original na ano, lagayan ng dynamo. Wala na, ang ibag natin ang ganyan. Baka nakatuwad na to, mataas dito. Kaya naglagay tayo ng flat bar para may adjust na lang din natin ulit. Tingnan nyo, yung ang pinupunto ko dito yung label sa side, no? Kailangan basta siya magandang magkakalan yan. Kasi pag nakaganyan, hindi rin maganda. Pag sobrang baba rin dito, hindi rin maganda. Kailangan dyan yung ano lang, tamang-tama lang, no? Yan, okay na yan. So yan, so kailangan lang natin i-fix. Kailangan natin ng pang-winding dyan na mamaya, no? Kaya tapos balikan natin na pala ulo. Tapos ito sa pag-sigur. Wiringan na rin natin, lagyan na rin natin ng connection. Okay? Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Ceylon. I've been all around the globe trying to guys, ang ibang-ibang natin ang biyahe na, no? Ito yung sinasabi ko na 100 watts din. Yan.
Ito, tingnan nyo yan. Ito, medyo black na din to eh. Medyo matagal na rin to. Tapos ang controller nito, marit lang. So, ang ngayon okay pa to. Gold sa push pa to. Yan. So, yan yung bago natin na yung pinalitan natin ng bago na mo. So, ito.